Kung meron man nga po mga idol na isang team sa NBA na magiging sobrang busy sa off-season, eto walang iba kundi ang Phoenix Suns dahil bukod sa kailangan nilang maghanap ng bagong head coach, hihintayin rin naman ito ang magiging desisyon ni Kevin Durant sa kanyang future. Kaya napakarami nga pong dapat isipin nila at base sa balita, malaki ang tsansang mag-request na ng trade si Kevin Durant sa off-season. Mismong si KD na ang umamin na bilang na nga ang kanyang mga taon sa NBA since hindi na rin naman siya bata pa. Sa madaling salita, nalalapit na ang pagre-retiro nito. Pero bago pa man yan mangyari, balak muna nga po niyang magkampiyon bago matapos ang kanyang karir. Kaya pinag-iisipan nga nito na umalis sa Suns at lumipat ng ibang team na magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na magkampiyon. Ilang taon na rin naman sinubukan ni KD na kumuha ng kampyonato gamit sa team ng Suns gamit ang super team nito, ngunit ni isa man dito hindi gumana, kaya oras na para lumipat siya ng bagong kupunan. Samantala, sa umpisa pa lang mga idol ng serye ng Lakers, alam naman natin na dehado nga sila sa ilalim ng basket since mas malalaking big man ang meron ng Minnesota. Ngunit sa kabila niyan, pinili pa rin ni Coach JJ Redick na gumamit ng small ball lineup sa kanilang elimination match sa Game 5 ngayong araw sa pagbabangko nila kay Jackson Hayes na siyang naging rason bakit sobrang naging dominante si Rudy Gobert sa ilalim sa pagtatala ng 27 points, 24 rebounds. At dahil sa pangyayaring ito, panay sisi ang mga fans sa kanilang head coach since kahit alam nitong dehado ang team sa laki, mas pinili pa rin niyang gumamit ng small ball. Mismong si Lebron na ang matapang na nagpahiwatig na hindi siya natuwa sa hindi pagsunod ng front office ng Lakers sa naging request noon ni Anthony Davis na bagong sentro. Bagamat wala siyang comment sa hindi nila paggamit ng true center, ay malaking sampal pa rin naman ito sa team dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na ito ang mismong rason bakit sila natalo at maagang nalaglag sa serye ngayong playoffs. Sa pangatlong sunod na taon, nalaglag na naman ang Milwaukee Bucks sa first round dahil maliban kay Giannis, wala na siyang ibang katulong pa. Kaya hindi na nakapagtataka bakit marami nga sa mga analyst ang nagsabi na tuluyan na nga talagang magre-request si Giannis ng trade sa off-season. Mismong siya na ang nagsabi, wala siyang ideya kung ano ang kanyang future sa liga. Kaya mukhang tama talaga ang unang inilabas na balita na ikukonsidera ng kampo na lumipat ng ibang team na magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad. Pero isang malaking katanungan kung ano-anong mga teams nga ba ang nagkaka-interes sa kanya. Ayon sa balita, marami rin naman nga po ngayong mga teams ang kasalukuyang nag-aagawan, kagaya ng Miami Heat, Brooklyn Nets, San Antonio Spurs at maging ang Lakers na pare-parehong gustong magpalakas ng lineup. Pero hindi rin naman magiging madali sa mga teams na nabanggit ang pagkuha sa kanya dahil kakailanganin nila na mag-offer ng malaking package na dapat magustuhan ng Milwaukee Bucks at sasakto sa trade value ng kanilang superstar.